Magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay nilomong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon. Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at pinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan? Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong singtatangkad ng punong sedro at sinditigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno, at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo, at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ng Diyos, dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Tinig ng Diyos, dapat dinggin, kahit ang ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos, dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin.
Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid, siya niyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos, dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasan sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos, dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Kung gayo'y dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahin. Ang pangaral na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Tinig ng Diyos, dapat dinggin, kahit ng ayaw pumansin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad na mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpapahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Amos na nagbababala sa mga taga-Israel na bagamat kay raming
pagpapala ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos para bagang wala silang utang na loob. Dahil ang naging sukli nila sa kabutihan ng Diyos ay kawalan ng katarungan at malasakit sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Si Propeta Amos ay isang propeta na nagtatanggol, lalo na sa karapatan ng mga maliliit, na siyang tumutuligsa sa kawalan ng katarungan, pang-aapi ng may kapangyarihan at may kayamanan, pagkalimot sa Diyos. Kung kaya nga't ipinapaalala niya sa kanila ang pagpapasalamat dahil lubhang maawain ang Diyos. Ang ating laging dahilan kaya tayo dumudulog ay pagpapasalamat. Hindi lang dahil may makukuha tayo sa Diyos, kung hindi kilalanin muna natin ang atin ng natanggap sa Diyos. Minsan daw po, yun ang isang lagi nating nakakaligtaan. Ang lagi nating tinitignan, hinahanap, ay yung makukuha pa natin sa Kanya at nabubulagan tayo kung ano na meron tayo galing sa Kanya. Kaya nga sinasabi ng iba sa ebanghelyo natin ngayon, ito marahil din ang dahilan kung bakit para bagang hindi ganoon nalulugod ang Diyos si Jesus Nazareno sa mga nagpresenta sa Kanya. Kung mapapansin po ninyo, sa tagpong ito, hindi si Jesus Nazareno ang naunang tumawag sa kanila. Sila ang nagkusa na sumunod sa Kanya. At ipinakita ni Jesus Nazareno, bakit nga ba kayo susunod sa akin? Dito makikita natin na bagamat nagpresenta ang dalawang tao, may pag-aalinlangan at marahil may ibang kadahilanan pa rin sila. Kaya nga sinabi ni Jesus Nazareno, kung susunod kayo sa akin, marapat malaman ninyo na ako nga wala akong matirhan, wala akong mapuntahan. Siguro nga, kung titignan natin si Jesus Nazareno sa ating panukatan ngayon, na mapapansin ninyo, ang ibang tao kapag sila'y nag-iengganyo, ipinapakita nila kung ano meron yung mainam sa kanila. Pero parang kabaliktaran si Jesus Nazareno, ipinapakita nga niya ano yung wala sa kanya. Para bagang hindi niya ganoon lubos na pinipilit ng ibang tao. Halimbawa, kung may nagbebenta ng bahay, sasabihin kagad nila ano meron yung maganda sa lugar na yon. Hindi nila sabihin sa iyo, malapit ito sa daan, kaya medyo maingay. Maliit lang ang silid. Ang ipapakita nila kung ano yung mainam. Pero ang Panginoon natin, hindi ho siya nang bobola. Hindi ho siya nang lilinlang. Dinediretso niya tayo. Tinatapat niya tayo. Kung susunod ka sa akin, handa ka bang magsakripisyo? Kung susunod ka sa akin, handa ka bang iwan ang lahat? Kung susunod ka sa akin, ako ba talaga ang uunahin mo? Ito rin ang magandang tanong sa atin. Ano nga ba ang dahilan natin sa pagsunod sa Kanya? Ano nga ba talagang dahilan natin sa pagdidebosyon sa kanila,
sa Kanya. Katulad din ba tayo nung dalawang taong marami rin palang ibang dahilan. Kaya nga kapag sinubok na, aatras na, aalis na. Dahil hindi pala ganun kadalisay ang kanilang pagsunod sa Kanya. Katulad din ba tayo ng Israel na walang utang na loob, na bagamat pinagpala, tinulungan at kinaawaan, nakalimot pa din, nagkulang sa pasasalamat. Kaya nga't mga kapatid, ang paalala sa atin ngayon, unahin natin muna ang pasasalamat. Tingnan natin ano muna ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Siguro nga sa mata natin, parang kulang ang ipinagkaloob ng Diyos. Siguro nga sa puso natin, parang hindi ito yung gusto natin. Pero kung tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya, dalisay ang hangarin natin sa pagtitiwala sa Kanya, sisimulan natin ang lahat kung ano meron tayo, kung ano ang ginawa na ng Diyos sa ating buhay, kung ano na ang ipinagkaloob niya sa atin. Sapagkat kapag tayo'y nagsisimula sa pasasalamat, mas nadadalisay ang ating pagsunod sa Kanya. Kaya sa misang ito, sa pasimula natin ng bagong linggo, ng bagong buwan, simulan natin sa diwa ng pasasalamat. Sapagkat kapag nakita natin papaano gumagalaw ang Diyos sa atin, papaano naging mabuti ang Diyos sa atin, mas nagiging marapat at matuwid ang ating dahilan kung bakit tayo naniniwala at sumusunod sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang Kanyang anak na nauna sa atin at tumatawag sa atin na sundan Siya. Manalangin tayo ng may pananalig sa biyaya sa pagtanggap ng pagtawag na ito. Ang ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw, naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasa ng ating mga suliranin. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok sa walang hanggang katapusang presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ng iyong anak. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak,
Gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, inigintong dilokob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, naway gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang aming paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ding iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pinasasalamatan at sinusunod. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umayi sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Pasasalamat at pagkilala sa awa ng Diyos ang tunay na dahilan kung bakit tayo sumusunod kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.